Magandang araw mga kananay, araw ng ngayon, Martes, katapusan ng October. Mga kananay, magluluto tayo ng pansit pamerienda sa ating mga bata dito na mga gala-gala at saka kung sino magkakagusto silang kumuha. Opo, ayan mga kananay, 1 kilong carrots yan, marami-rami rin. At okay lang naman. Ako nga pala mga kananay, hihingi ng sorry, pasensya doon sa biglaan naming pag-close ng almost a week. Opo, pasensya na po, hindi pa ako nakapagpaalam sa inyo, sa lahat ng mga customer ko. Kasi nabigla ang iba kong kananay na bibili daw ng ulam, wala, sarado. Meron pa daw naghihintay kasi minsan nalilate ako ng bukas. 5:30, hindi umalis dahil nga inaantay ang pagbubukas ko. Pasensya na po, hindi po kami nakapagpaalam. Pasensya na po, at yan hindi ko naman po ginusto. Nakalimutan lang po talaga ng kananay nyo sa dami ng hinaharap sa buhay. Pasensya na po mga kananay. At kung ako naman ikukumustahin ninyo sa aming pagbabakasyon, isulit naman. Masaya naman kami at nagkasama-sama kahit mahirap ang buhay. Nagsama-sama kaming magkakapatid. Siyempre tayo minsan lang dumating sa buhay ang maging 80 ang magulang nyo. Blessing is a blessing talaga. Talaga napakalaking blessing yun sa buhay ng nanay ko. Kaya hindi na namin pinalagpas mag-asawa nung malaman namin na mag-i-18 na. Kaya sabi ni Mr. bumili ako ng ticket, lahat uuwi. Wow, bongga, day. Huwag niyo na tanungin kung magkano. Masakit sa ulo. Huwag niyo nang busisiin ko. Alam niyo yung kananay niyo, minsan lang naman yan, okay lang. At mahalaga na pasaya ko ang aking nanay. At ang lahat ng pangyayari ay bulaga. Hindi niya alam, wala siyang kaalam-alam sa nangyayari kung anong galaw. Kasi hindi naman kami doon tumuloy sa kanila. Dito ako umuwi sa mga ate ko. Doon ako tumuloy, doon kami lahat umuwi. Dapat kasi mag-hotel na lang kami para surprise ba. Sabi ng ate ko, ilang araw sayang naman ang gagastusin sa hotel. Kaya sabi niya, dito na lang kahit maliit ang bahay, kagulo tayo dito. Umukay naman ang mister ko. Tinanong ko siya kung gusto niya doon uli kami aakit sa. Kasi pangalawang uwi na ni mister. Sabi ko, gusto mo doon lang tayo uli kay Ate Sonia uuwi. Kasi nga hindi kami pwede doon sa nanay ko. Hindi na maso-surprise ang ganap, 'di ba? May ka-surprise pa. Syempre, hindi nga namin sinabi na ganon uuwi. Kaya nga nagpanggap ako, tinawagan ko nung kaarawan niya, gamit ko cellphone ng ate ko. Kinumusta ko, sabi ko, kumusta ang birthday? Ang sagot niya, unang sagot niya, hindi pa daw niya alam ang ganap kasi nga hindi pa daw ako natawag. Diba nakakatuwa, ako ang hinahanap ng nanay ko. Hindi pa daw niya alam ko ano ang ganap dahil hindi pa daw kami natawag mag-asawa. Nakakatuwa naman kasi iniisip niya kami, di ba? Ngayon mga kananay, pasensya na po sa lahat at nagsara ako ng basta-basta na lang, walang sabi-sabi. May sinabihan naman kami mga kananay, yung aking mga customer na yung talagang nung time na yun, kinabukasan pala, aalis na kami. Kaya sabi ko, bukas wala kami. Pero yung mga, hindi ako nagsabi kasi nga, nakalimutan ng kananay nyo. Alam nyo mga kananay nyo, busy sa buhay. Ayan mga kananay, nagagayat-gayat na pala ako ng gulay habang tayo nagchichismisan. Ayan. Wala, naubusan ako ng repulyo. Kaya yan, pichay bagyo na lang ang ginayat ko. Ayan. At kung kukumustahin nyo ang aming bakasyon, satisfied naman, okay naman ang lahat. Siyempre, nagwanto sawa ako sa excuse me, hindi kami nakatikim ng bangus. Nagwanto sawa kami mga kananay ng crab, ang daming crab. Tapos, ang lalaki pa. Tapos yung nyug, yung buko, sariwa. Habang nakaupo kami sa ilalim ng puno na nyug, mababa ang nyug pero ang daming bunga. Sagana ang bunga ng nyug. Kaya ang bayaw ko natutuwa naman at nakikita niya ituwan-tuwa kami kumakain sa kanyang mga tanim. Okay lang daw. Sabi ko, ubos na yan. Sabi niya, hindi yan basta-basta mauubos. Marami pa yan. Okay lang. Ayan mga kananay, magluluto na nga pala ako ng pansit.
Madaldal lang kananay nyo kahit kailan ano. Ayan, tagayat-gayat na nga ako ng carrots, sibuyas, bawang, bell pepper. Ayan, may bell pepper talaga ang pansit. Pag ako nagpapansit, may bell pepper. Matik talaga yan sa akin. Gusto ko kasi yung aroma ng bell pepper. Ayan. Pichay bagyo na lang mga kananay, naubusan na. Ayan, nagdagdag pa nga ako. Tuhugasan pa natin ulit yan bago gayatin. Pichay bagyo na lang, hindi naman siguro magre-reklamo itong aking mga pamimeriendahin, kung pichay bagyo ang ilalagay ko. Kasi nga naubusan nga po ako ng repolyo at mabili nga po ang repolyo kanina. Ayan mga kananay. At ako'y marami pang gagawin, ayan. Nugasan ko na yan, nakailang hugas yan bago, siyempre, hahaplusan ninyo mga kananay yung tangkay niyan. Ano yun, madulas siya, diba? Siguro gawa ng gamot, siya yung fertilizer ba. Ayan, lagyan ng kikiam, ganyan. Ginayat-gayat. Ay, hindi ko yan ginagayat-gayat mga kananay. Pinaghihiwa-hiwalay ko lang yan at hugasan. Ganyan lang. Hindi ko na siya pinuputol-putol at ayoko magputol-putol ng ganyan. Ayan. Kung ilang balot yan. Kasi medyo magpapansit ako ng 3 kilo or 4 na kilo. Depende kung marami ang sahog. Siguro magagawa ako 4 na kilong pansit. O diba? Ang sarap lang mga kananay, minsan makabakasyon sa magulang, talaga namang sulit. Ayan, tinimay. Habang nagagayat-gayat ako mga kananay ng mga gulay-gulay. Iyang pitso ng manok ay pinakuluan naman. Para yung sabaw, yun ang gagamitin ko pag paano ng pansit. Mga kananay, ang sarap. Pag paminsan-minsan mo lang madadalaw ang nanay mo. Sarap sa pakiramdam. Bitin nga kami. Kasi ang alam namin, Merkulis ang uwi namin. Habang nag-aalmusal kami, sabi ko, marami akong plano ng araw na yun. Sabi naman ng anak ko, hindi na po pwede kasi mamayang 3, alas 3 ang flight natin. Sabi ko, oo, aalis na tayo. Kaya marami nagulantang, marami nagulat na, nung araw na yun, kinabukasan, pinuntahan nila ako. Wala na nga kami, bigla kami, na umalis na nga kami kasi nga, hindi ko rin naman alam kasi ang anak ko yung isa, ang may hawak ng ticket. Kasi sabi ko siya nang humawak at ang dami ko ngang inaasikaso, baka makalimutan, tulad nga niya nakalimutan. Aya't nag-ano ako ng beans, aanuhin natin, gayat-gayatin, dagdag din sa gulay ng pansit para mas maraming gulay, mas masarap. Ayan mga kananay, pasensya na po sa pumunta daw sa ate ko na hinahanap ako, wala. Biglaan talaga, ako din humihingi sa may family friend kami na hindi ko nga rin napuntahan dahil nga yung biglaan nga, yung hindi ko alam ang schedule, ang hirap pala ng ganun, Ayan, nilagyan ko mga kananay ng kinchay, mas masarap sana celery, pero wala tayong celery, kaya wag na tayo maghanap ng wala, diba? Kinchay na lang. Ayan mga kananay, at igugulay-gulay na natin yan. Ayan mga kananay, kinchay. Ayan. May naubusan ako ng atay balunan, pero balunan na lang ang natira, kaya ayan nilamuta ko na lang sa asin, hiniwa na maliliit, ganyan na lang ang ginawa ko. Naubusan talaga ako ng atay. Ang sarap sana niyan pag may atay, pansit, at atay ng manok, atay balon-balunan. Ay mga kananay, yan ay sabaw ng, yan nakikita yung kulo-kulo ng tubig ng konti na yan. Sabaw yan ng manok, ng pitso ng manok. At kunwari dyan igigisa, diba? Instead na mantika, sabaw ng nyug. Hindi talaga ako yan. Nilagay ko na yung bawang. O diba? Parang anong tawag dyan? Parang pamantika rin. Pero hindi yan. Sabaw lang yan ng nyug. Sa uling nga pala ako mga kananay, kalandi uling ako nagluto kasi malaki yung kawa. Hindi kaya dito sa kalan namin, baka bumigay, mabasag yung aking kalan. Ayan, nilagay ko na yung sibuyas. Ginisa-gisa na kunwari. Niluluto ko yung sibuyas at bawang dyan. Wala yung mantika mga kananay, ganyan-ganyan lang. Para maano lang yung bawang at sibuyas. Ayan. Ganyan-ganyan lang kasimple ang luto ng kananay nyo. Niready ko, tagal ko rin maggayat dyan.
Nakalimutan ko nga dyan, wala pala pa ng halian. Hindi na ako ng gutom, sumakit ang ulo ko. Ayan, nilagay ko yung balunan lang, wala yung atay, nag-absent. Susunod na lang daw. Nakalimutan ko kasi, kaya gawa ng tinda, naubos na pala yung panindan na atay balunan. Yung atay, naiwan yung balunan. Ayan. Tatakpan natin yan mga kananay para maluto at ilagay na yung ibang sangkap. Malapit na naman mga kananay ang Pasko. November 1 na bukas. Pasko na naman. Bilis ng panahon. Ayan, kulong-kulo na. Luto na ang ang balunan. Wala palang atay. Ayan. At ilagay na natin ang ibang sangkap para maihain na. Ayan. Bell pepper. At ang niyan, mga kananay, ang sarap niya na merienda. Sakto alas 3 natin na ihanguin yan. Para naman bibili pa ako ng para sa trick or treat sa mga bata. Para pag pumunta mamaya, tiyak na magpupuntahan ng mga bata. Ayan. Pitso ng manok. Ayan po yung nilaga. Yan po ang hinimay-himay kanina. Yan po yung iba dyan mga kananay hindi na videohan. Naghang ba naman, nag-automatic ang cellphone naghang. Hindi ko natuloy na videohin kung paano ko lagyan ng ibang panlasa yan. Bagay, paminta toyo lang naman ang talagang mailalagay mo dyan. Wala nang iba. Hindi naman ako naglalagay ng iba pa. Ayan. Nilagyan ko ng konting asin. Ayan, nilagdagan ko ng sabaw ng nilagang tawag dyan, nilagang manok. Ayun na, traffic na ang dila ng kananay nyo. Ba naman nangyayari sa mundo? Bakit ganun ang aking dila? Nagkaka-traffic na ngayon. Siguro kadadaldal. Ayan mga kananay. Ilagay na natin yung ibang gulay. Ayan, tulad ng carrots. Ang ganda tingnan ng carrots, orange na orange. Ayan. At ilagay na natin yung iba pang, ayan, tulad yan ng beans. Sarap ng maraming gulay. Pag wala ako maisip na ulam, ganyan ang niluluto naming ulam. Yung parang papansit. Nauubos naman. Kasi gusto nila yung ganyang luto. Diyan lang pala ako sa Kalandi uling nagluto. Uling talaga. Gawa ng... Ayan, ilagay na natin ang kikiam at squid ball. Ayan, hindi ko rin biniyak-biyak ang squid ball. Buo-buo lang pa. Ganon din ang kikiam. Buo-buo lang din. Wala na rin akong Chinese sausage. Wala na rin. Naubusan nga. Ang daming kulang. Wala naman akong mautusan bumili at sila'y nagpapahinga na. Sarado ang tindahan habang ako nagluluto. Kasi pag tanghali nagsasarado kami. Kami ng pag alas 12 sarado na hanggang alas 3:30 ganun para makapagpahinga naman ang katawan lupa namin, hindi puro pera lang, di ba? Hindi namin madadala yan sa ilalim. Ayan mga kananay, ba't sasabihin nyo sa akin ba't ako nagpapakahirap magluto ng alam nyo mga kananay, kailan ko lang na-realize mas masarap pala ang magbigay. Sa totoo lang. Akong tao talaga marunong naman ako magbigay. Marunong naman ako mga kananay magbigay Kaya lang, nung mga time na tulad nung maliit pa yung aking tindahan, hindi ako makakilos ng kilos talagang kasi sa sobrang liit pa ng pwesto ko, 'di ba? Na yung mga kananay ko diyan na nakapasok sa tindahan ko, hindi ka talaga makakakilos ng tulad ngayon na magluluto ka. Maalwan, maluwag ang kikilusan mo. Dati kasi ang bago hindi pa ito nagagawa, mahirap kumilos. Ngayon, kaya sabi ko magkaroon lang ng
Yung wala bang aberyang mangyayari sa patrabaho ko eh. Buwan-buwan ako magpapamerienda sa mga tao. Yun talaga inano ko. Kaya sabi, ayan mga kananay, yun nga pala, yung kadadaldal ko. Ang bihon nga pala mga kananay, hindi natin kailangan ibabad sa tubig yan. Yan ay uhugasan lang natin, tapat lang natin sa gripo yan mga kananay. Okay na yan, hindi na yan, natin kailangan anuhan sa pagbababad. Hugasan lang natin, kuskusan ng kamay, kuskusan ng palad natin para maalis yung alikabok. Ayan, binukod ko mga kananay yung gulay. Hindi ako nakapag-video dyan. Yun nga sinasabi ko, naghang. Ayan ang pansit. Ilalagay na natin sa styro. Naka 70 na styro ako dyan mga kananay. Natuwa naman ako at marami-rami ang aking nabahagian. Nabahagian? Okay. Ayan mga kananay, salamat sa inyong panonood. Hanggang dyan na lang. Ingat tayong lahat. Ayan, sana'y nagustuhan nyo yan mga kananay ang aking munting inihain sa inyo. Ayan, may toppings pa kuno sa ibabaw ang aking pansit-pansitan. Salamat mga kananay. Happy eating. Ingat po tayong lahat.